Dahil nakarating na nga rin tayo sa Bicol at nakapagpahinga na nga, kaya naman uuwi na nga rin sila papuntang Abra. At nga gabi pa lang ay aalis na nga sila mga mare, kaya lang pagod na pagod nga si Kuya Mark kaya hindi mo na nga sila natuloy. Kaya ngayon sila nga mga mare aalis. Bago nga sila umalis ay kumain muna nga sila para may laman nga rin yung tiyan nila dahil napakahirap talaga kapag walang laman ang tiyan tapos bumabiyahe. Ganito talaga si Ran, sweet talaga yan mga mare. Nalulubos-lubos na nga rin ni Ran kasi nga matagal-tagal na naman nga silang magkikita at eto nga si Itatang, tinan nyo naman nililinis nga itong van. Bago nga sila umalis, ayan binuhat muna nga nila itong si Gael. Buti na nga lang nagising nga agad kasi kakagising nga lang din at ayan nga sweet-sweet ng ngiti. Yan ang nakakatuwa kay Gael, kahit na ginising mo, hindi talaga siya mga mare sisimangot, ngiti agad siya. Mga bata kasi kapag naginising mo tapos nga ay nabitin yung tulog ay talaga naman nga mga maring mabibigo ka. Siya nga hindi, minsan nga kapag nagigising ko tapos sinabi kong good morning or good afternoon ay talagang nakangiti siya. Kaya yan, binuhat na rin nila inang kasi nga syempre matagal-tagal na nga ulit silang magkikita. Siguro sa birthday na nga rin ulit yun ni Ran. Pagkatapos naman ni inang, eto namang si Ate Joy. Totoo lang, iba rin talaga kapag may bata ka nga sa loob ng bahay. Eto nga't katabi ko nga etong si Kael ay paubo-ubo pang nalalaman kasi nagpapapansin. Nung mga oras na to, wala naman talaga kami balak mga mare sumama. Tapos pagod rin kaya hindi na kami sasama at may gagawin nga din. Itong ang dalawang magpinsan, binuhat nga ni Bibi. Tingnan niyo naman nga si Gail. Okay na okay nga lang sa kanya. Hindi nga lang na video, nakangiti nga siya dyan. Tignan niyo naman, ilang taon na lang, meron na rin kalaro etong si Bibi na pinsan nga niya. At eto't nagpapaalam na nga kami sa isa't isa kasi anong oras na nga. Siyempre, ayun nga si Gail nga mga mare, abay tamang tingin nga lang din siya. Pero rin talaga magmahalang lolo't lola. Kaya maswerte itong si Gail, kompleto pa ang kanyang mga lolo't lola. Kasi nga ako kahit isa, wala talaga akong naabutan. Kayo ba mga mare? Aba, ito nga si mama, ewan ko kung ano chinichika dyan. At hindi pa talaga siya nakontento mga mare, kanalapit pa nga itong si Inang. At ayun nga, tamang tawanan nga lang sila dyang dalawa. Sabi ngayon ko lang din nakita, talagang tingnan nyo naman yung katawan ko, napakalaki na. Ang iba, ang bilis ko daw nakabawi, parang hindi ako nanganak, pero sa totoo lang na-insecure ako. Kasi totoo pala kapag nanganak ka, ang dami nagbabago, lalo na nga sa katawan mo. Di nga lang sa pagbubuntis nga mga mare, pati na nga rin nung nanganak ka. Nagulat siguro kayo, bigla nga kaming sumama. Ganito kasi yan mga mare, nakaalis na nga sila. Tapos naiwan nga nila yung tuyo, kaya sabi namin sasama na nga rin kami. Sinasama ko nga si Gael, kaya lang ayaw nga nila mama. Kahit nga gustuin ko si Gael, ito'y makapasyal man lang sa Abra dahil saan na nakakarating. Sabi nila tatay, baka nga daw mapagod ng gusto sa biyahe dahil nga kagagaling nga lang ng Bicol. Hindi ko na rin talaga pinilit. Tinan niyo naman si Agatha saka itong si Baby ay talagang tulog na tulog. Nasa alas 4 na nga rin ang makarating na nga rin kami dito sa tulay na to. Sabi rin kasi nila Inang ay talagang mainit nga mga mare, kaya kahit na hindi na muna sa susunod na lang. Bago nga kami tuluyang makapasok sa barangay nila, bumili muna nga sila ng ulam para may ulam nga tayo pagdating. Dahil kung dati ka pa nga nanonood sa atin, sobrang layo rin talaga ng palengke nga dito. Kaya kung may sapat ka lang talagang pera, kailangan mo talagang damihan para hindi ka pabalik-balik. At sa wakas ay dito na nga rin tayo mga mare sa bahay nga nila. Madadaanan nga rin natin itong bahay nga nila Kuya Bryl na malapit na nga rin matapos. Buti na lang talaga, hindi nga tayo masyadong ginabi nga mga mare, saktong-sakto nga lang. Sabi nga ni Ran, total wala pa daw kaming budget pang pabakot ng husto, pwede nga daw ito para lang mga mare makita nga natin. Para nga lang hindi pasukon nga ng mga aso at magtatakbo nga doon sa mga tanim natin sa panibago nga nating lupa. Naging malaking bagay din talaga na nagkaroon nga dito ng kalsada kasi nakakapasok na itong sasakyan. Dati kasi talaga kailangan pang maglakad mula doon hanggang dito. At eto nga't bumaba na nga rin kami mga mare. Tinan nyo naman nga itong si Gael, maririnig nyo talaga at umiyak na nga. Paano kasi katatapos nga lang ng bakuna niya. Binaba ko na nga rin yung mga gamit nga natin dito mga mare. At eto nga pala yung bahay na nga nila ngayon. Nakakatuwa lang, laki na rin talaga ng pinagbago. Dahil sa gutom na nga ako mga mare, kaya nasikaso ko na nga rin yung pagluluto nga dito at naglinis na nga ako ng bangus. Katapos ko naman ngang linisin eto't nagtimpla na nga rin akong kape dito kasi gusto nga nilang magkape kasi paminsan-minsan gusto niya talaga nagkakape siya. Sabi nga ni Ate Joy, kakain nga daw kami kaya torta nga siya dito nga ng hipon. Pagkarating nga natin dito, nilinis nga nila rin etong van at abay minakuha pang ang daga. Ano kasi may dala nga tayong vacuum para nga malinis to. Kaya nga lang mga mare, meron pala itong maliliit na daga at nahulog na dito sa van. Buti na lang nakita nga nila agad. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.